Hello, ngayon naman ay ituturo ko sa inyo kung paano maggawa ng insulation, no? Insulation paper na bale. Ang ginamit ko dito ay mylar. Tapos sa paggawa pala nito, sinukat ko lamang itong corner dito mula dito hanggang doon. Nung sinukat ko 8 cm siya, tapos nagdagdag ako ng dito na side ng 8 mm at sa kabila naman na side dito na kabila nagdagdag rin ako ng 8 mm na extra. Kasi bali ito na nangyari yun, ito na yun. Itong pinakalaas na to, ito. Mula dito hanggang dito, 8 cm siya. Tapos itong naman to, nag-extra ko ng 8 mm, magkabilaan ng 8 mm kasi itutupi kong 4 mm nito para magiging lock siya. Bali ito na bali ang mangyayari. Ito na bali. Yung tinupi ko yung 4 mm dito at ito naman sa kabila para pag-ipasok natin sa slots mayroon siyang lock, no, ganyan. Tulad dito nangyari nito. Ito, may lock siya bali. Para pag ipasok natin yung wire, hatak at saka pag ihatak natin doon, hindi gumagalaw yung mylar natin, yung insulation paper natin kasi magkabilaan yung lock niya. Ganun ang diskarte sa paggawa. At sa gagawa rin tayo ng maliit para sa pantakip niya bali, ito na bali yun. Kung pakita nyo, kung iharap nyo sa taas dyan, parang naka-letter U siya, no? Pero wala namang problema kung anong gusto mo, pwede namang isang design lang, ito lang, isang tupi lang. Parang naka-letter B lang kasi pag napasok natin coil ito na magiging pang-lock natin. Yung ganyan bali. Pero sa akin, mas komportable ako nung naka-nito. Parang naka-letter letter U siya bali no, pag nakaharap sa taas. Pasok natin dito, ganyan. Yan ang pantakip ko, bali. Yan ang mangyayari. Tapos sa pagsukat naman ng pagsukat ng coil, yung span niya na 1 to 12, ito na bali yung ginawa ko. Ito na yun, 1 to 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dito bali yun siya. Sa pagsukat naman, yung tamang-tama lang, no, hindi siya masyadong masikip, hindi rin masyadong maluwag, may extra siya bali. Para ganito ang nangyayari. Kasi ingat lang tayo na huwag masyadong mahaba, no, kasi pag masyadong mahaba lalagpas dito sa kanyang stator na dito sa kanya, posibleng sasayad sa takip, no, sa end plate ng motor. Kaya caution na magka-ground. Kaya yung tama lang talaga. Ganito, no, malalaman nyo naman yun. Tsaka sa akin naman, isang bisis lang akong kukuha ng pattern kasi mayroon akong ganito. Importante rin na mayroon tayo nito. Makabili tayo ng mga ganito, no, sa hardware. Dito ko ipapasok yung 1 to 12. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bali, ito 1 to 12. Dito pala 1 to 12, 1 to 10, 1 to 8, at saka 1 to 6. Mas madali kasi pag mayroon tayo nito kasi isang bisis lang tayong kukuha ng pattern. Halimbawa, kung wala naman tayo nito, gagawa tayo ng tatlo pang pattern. Ito sa 1 to 12, gagawa pa tayo sa 1 to 10, sa 1 to 8, at saka 1 to 6. Kaya medyo matagal, no? Mas advantage pag mayroong ganito. Nabili ko lang to sa hardware to, no? Tapos, yun lang, pag makagawa na tayo ng coil, example, ito na, may nagawa na ako. Ito na bali yun. Lagi lang natin tandaan na itong linya na to, itong wire na to, dapat doon tayo sa may butas, no? Dito tayo. Halimbawa ito dito, yung may butas. Kasi pag ganyan ang plastada niya bali, no? Dito sa may butas kasi pag ingat tayo, no, kasi pag nakaganito to, walang butas ito sa kabila, wala tayong papunta sa linya, di ba? Walang sa supply. Yun lang, no? Doon lang, ingat lang tayo palagi. At saka mayroon pala akong i-share sa inyo, no, na pamaraan, no? I-explain ko lang, papakita ko sa inyo. Bali, ang hindi ko pala nadala yung ballpen, tong lapis na lang siguro. Pwede naman to, klaro ba? Klaro naman. Sa pagkukunik pala, papakita ko lang muna dyan sa inyo dyan para mas klaro, no? Yan. Sa winding pala, dalawa lang ang polarity ng motor. Mayroon tayong tinatawag na
alternate polarity at consequent polarity. Ano ba yung alternate polarity at consequent polarity? Ang alternate polarity, yun yung ikukonek natin yung ending to ending or beginning to beginning. Depende sa anong lead nga nakalabas no, sa pagkuha natin. Halimbawa, ito 2 pole to, first pole, second pole. Pag alternate polarity, unahin natin yung alternate polarity, ikukonek lang natin yung ending to ending, di ba? Yung tulad ng sinabi ko, ito, bale ito yung beginning niya, ito yung ending sa unang coil, sa kabilang coil naman, ito yung beginning niya, ito naman yung ending. Dahil alternate polarity siya, ikukonek lang natin yung ending to ending. Kaya ikukunik ko lang natin bali dito, papakita ko yan. Bali ganyan ang mangyayari. Kung 2 poles lang, lalabas itong dalawa para sa linya natin sa line 1 at saka sa line 2. Kung 4 poles naman, ito bali, first pole, second pole, third pole at saka fourth pole. Yung beginning naman, ikukunik pa rin natin sa beginning. Kumbaga parehas ano, beginning to beginning, ending to ending. Kaya tulad ito, ending to ending, tapos yung beginning naman ikukunik natin sa beginning, tapos yung ending naman ikukunik natin dito sa ending, tapos lalabas na tong linya to, isang linya at saka linya. Kung 4 poles ha, kung 4 poles ang paliwanag ko ha, kasi 4 na coil eh. Pag 2 poles lang, itong re-rewind ko 2 poles lang, ito lang bali mangyayari. Ending to ending. Yan ang tinatawag natin na alternate polarity. Ang alternate polarity, dapat ang arrow ay magkasalubong no. Ganyan bali ang polarity. Kung titingnan nyo, papasok yung coil dito, ay yung linya dito, supply dito, yung current niya, ikot siya, tapos labas dito, papasok sa dito sa kabila. Kaya magkasalubong sa, yun ang alternate polarity. Ang isa namang consequent polarity ay yung ending to beginning. Bali, ibig sabihin, ito na bali yun, yung ending beginning niya, beginning ending niya. Dahil ang consequent polarity, ending to beginning, ikukunik lang natin tong ending to beginning. Tapos itong dalawang linya na to, line 1 na to at saka line 2. Kung titingnan nyo na ang kanyang arrow ay isang direction lamang no. Wow, papasok siya dito, labas, pasok naman dito. Kaya dalawa lang ang polarity. Huwag kayong malilito sa mga ganyan. May nagtanong kasi sa akin na nag-comment siya, sabi niya, "Sir, paano ba daw yun, sir? Kasi yung maliit na coil, ganito ang nangyari daw. Ito yung ang lagi nyo lang tatandaan na hindi ibig sabihin na pag nagsisimula tayo sa maliit, beginning na yun, di ba? Pag malaki, out, ending, tulad nito. Mayroon namang ganitong plastada, yung sa second pole niya, bali, nagsimula siya sa malaki at saka nagtapos sa maliit. Pero hindi ibig sabihin na beginning itong maliit ha, ending pa rin yan. Lagi lang nating tatandaan na kapag kaharap natin yung coil, kaharap natin yung coil bali, ang left side niya bali ay kuan yan, yung beginning, at ang right side naman niya ay yun yung ang ending. Tulad nito. Kahit kung ikumpara natin sa kabila, dito yung beginning niya sa maliit, ito naman yung beginning niya sa malaki. Lagi lang natin tandaan na ang left side, beginning yan palagi, either malaki man yan or maliit na coil. Beginning siya na outer lead. Kung makikita nyo, naka-outer lead siya dito. At ito naman yung ending na naka-inner lead. Ito yung ending na naka-outer lead. Lagi lang natin tandaan, kapag kaharap natin yung coil, ang left side yan, beginning yan, kahit inner lead man yan or outer lead, kapag ang right side naman niya ay beginning pa rin yan. Kung ganyan pa rin, ending to ending pa rin yan, kahit maliit pa rin yun, no? Ganyan kasi yung nangyayari yan. Nakakunik pa rin yan. Ang arrow niyan, susundan nyo yung arrow, kung makikita nyo, papasok siya doon, pag ganun, ibig sabihin, ganun siya, papunta doon, labas na dito, punta pa rin sa doon. Ganun pa rin, doon pa rin siya nakabase, no? Kahit malaki sa dito na labas at saka sa malaki na iba dito. Kung i-explain ko bakit na ganito ang nangyari, na yung malaking coil na beginning ay ending, pumasok sa maliit, pero beginning pa rin to, ay ending pa rin to. Bakit? Ganito kasi yan. Sa actual kasi,
Sa actual kasi, pag ipasok mo kasi yung coil, dapat magsisimula ka sa maliit. Kasi kung bakit sa maliit kasi walang problema. Pag halimbawa, ipasok natin itong maliit, pag, di ba, siyempre parang pupukpukin natin dito gamit ang rubber mallet tulad nito para sa magiging square o kaya magiging rectangle na parang maganito siya para plaster sa kanyang plaster sa dito sa stator niya bali. Tapos isusunod natin yung pangalawa sa pinakamaliit, pangatlo at sa pang-apat. Kaya ang nangyayari yan, bakit naging gaganito, naging maliit sa pumasok. Sa manufacturer kasi pag original pa, wala pa kasi yung putol. Kadalasan na hindi ko nilalahat. Kadalasan walang putol. Siyempre pag natapos na to, ito yung nagsimula sa maliit, di ba? Tapos ito yung panghuli sa malaki. Pag itong gagayahin nila, pag itong gagawin nila, pag walang putol, mahirap kasi mag-upisa ka sa malaki. Alam nyo bakit? Kasi kung ipasok natin itong malaki, mahirap pa na tayong isunod yung maliit na niya kasi nakaharang na siya, nakaharang na yung malaki. Once na napukpok natin to dito, pag ipasok natin itong pangalawa, hindi natin to mapupukpok na, di ba? Dahil nakaharang na yung malaki. Kaya dapat palagi talagang mag-uumpisa sa maliit na coil kasi pag dito tayo ipasok natin yon, ipasok natin to, pupukpukin natin dito. Kapag pangalawang pasok natin sa, siyempre malaki na, ibig sabihin nalalamo na niya, no? Walang problema kung pupukpukin natin dito dahil hindi naman siya natatamaan, nalalamo niya at magkabila ang pukpok. Ito naman, di ba? Walang problema, which is kung mag-umpisa na tayo sa malaki, example ko dito, pag ipagpukpukin natin dito, pag ipasok natin itong maliit na, mahirap na kasi nasa loob na, hindi natin siya ma-plaster, di ba? Kaya ganun ang nangyayari. Kaya pag walang putol, ganito ang ginagawa nila sa maliit ang kanilang ending. Pero ending pa rin yan, lagi nyo tatandaan. Hindi yan beginning kasi yung sundin nyo lang yung arrow. Ganyan. Hindi yan ibig sabihin pag maliit, beginning na yan. Hindi to beginning, ending pa rin to. Lagi lang nating tatandaan, kapag kaharap natin yung coil, ang left side niya ay beginning. Right side niya ay ending. Either kung magaganyan man yan, magkapalit man yan, itong malaki, beginning pa rin to. Ito pa rin yung ending kasi sa pagputol kasi, sa original, walang putol, mag-umpisa ka talaga sa pinakamalit kasi hindi mahirap ipasok, no? Yun lamang at papakita ko sa inyo ang susunod kung paano ipapasok.